Harry Roque, posibleng mapasama sa Interpol watchlist? Isang kontrobersyal na balita ang lumutang kamakailan, maaaring mapasama si dating presidential spokesperson Harry Roque sa Interpol watchlist kung maglalabas ng arrest warrant ang korte laban sa kanya. Ayon sa ulat, tinitingnan ngayon ng Bureau of Immigration ang posibilidad na bantayan ang kilos ni Roque sa labas ng bansa. Kapag inilabas ang warrant of arrest, maaaring hilingin ng gobyerno ng Pilipinas sa Interpol na maglabas ng red notice upang masubaybayan ang kanyang galaw sa iba't ibang bansa. Maraming netizens ang nag-react sa balitang ito. Ang ilan ay nagtatanong kung ano ang posibleng kaso na kinakaharap ni Roque, habang ang iba naman ay nag-aabang sa magiging sagot ng dating opisyal. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag si Roque hinggil sa isyong ito. Mananatiling palaisipan kung haharapin ba niya ito o pipiliing lumayo sa kontrobersya. Ano sa tingin mo? Dapat ba siyang mapasama sa Interpol watchlist? Mag-comment sa ibaba at huwag kalimutang i-like at i-share ang balitang ito. Akala ko ba libo-libo ang sinasabi nilang pinatay kaya naging crimes against humanity? Nagulat na lang ako na 43 ang sinasabi nila, no? Nasaan yung libo-libong sinasabi nila, no? At paulit-ulit naman nilang sinasabi yan na pinapatay daw ng Pangulo, di umano ang libo-libong tao. Pero nung binasa naman yung akusasyon kay Presidente, ang binanggit 43. Over a period of 8 years, no? So 43 divided by 8, how many is that? So hindi po nila mapagkakait na ngayong naririto na ang kaso ni Duterte, iniisip ko isa sa dahilan kung bakit nila ako ginigipit ay para mawalan ng legal representation ng presidente. Now, totoo po na marami namang nasa list council. Pero wala na pong ibang list council member siguro na pamilyar sa Batas Pilipinas, Batas International, at yung political context ng pagsasampa ng kaso ito. So, 5 lang pong Pilipino yan, yung dalawa, Counsel for the Victims, di ko po kakilala kung sino pa yung dalawa, but I don't think barbers can deny na sa mulat mula, pinalano nila talaga ang pagpapadala dito kay Presidente Duterte para mawala ang tinik sa kanilang mga buhay na magkaroon ng Marcos Forever. May layang lumipad, hulungin mo at umiiyak. Hugad ng luha, putbahika. Ay, my brother.